Isang OFW ang viral ngayon matapos maglabas ng matinding himutok sa social media na talagang mapupulutan mo ng aral. Hindi lang ito basta kwento ng pag-uwi, ito ay isang karanasan, hinaing ng isang pusong tinaydor ng among kanyang pinagsisilbihan ng buong puso. Napaka-traidor ng mga amo ko, mga sis, pati panty ko, binulit kat niya. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit mga kababayan? Isipin nyo, sa halip na sa airport siya ihatid ng amo, pinapasundo siya sa pulis, dinala siya sa mismong bahay para doon halughugin ang kanyang maleta. Hindi lang maleta, kundi pati ang kanyang personal na mga gamit na dapat ay pribado ay pinakialaman pa. At ang nakakalungkot, pati ang kanyang cellphone na dapat ay bawal pakialaman ay kinalkal at binura ang laman. Kinuha pang ibang gamit. Kaya sino ba naman ang hindi sasabog sa ganitong sitwasyon? Mantakin nyo mga kababayan, pagkatapos mong magsilbi ng tapat ay itrato ka na lang na parang isang kriminal na walang dangal. Narito pakinggan natin ang kanyang kwento para hindi tayo maging susunod na biktima ng last minute ng mga among malupit. Ganito kasi ang nangyari mga sis. Akala ko kasi si among lalaki ang maghatid sa akin papuntang airport. Banda alas 12 ng gabi, sabi ng amo kong lalaki na merong susundo sa'yo isang kotse. Pero hindi sinabi sa akin ng amo kong lalaki na isa pala yung pulis, yung may-ari na ng kotse na yun. Kwento pa ni Kabayan, pagkatapos umano siyang sunduin ng pulis na babae ay dinala siya sa mismong bahay para doon halughugin ang kanyang gamit na hindi mo lang sinabi ng kanyang mga among traidor. Nandun na kami sa loob ng bahay niya mga sis. Pinabuksan niya sa akin yung dalawang malita ko at maliit kong backpack. Hindi ako natakot i-check yung mga bag ko. Akin lang naman sana mga sis. Dapat sana pinaalam sa akin kung i-check yung mga gamit ko para hindi ako magtaka. Salaysay pa ni Kabayan, bago umano ang kanyang flight, kinausap umano niya ang kanyang mga amo na i-check ang kanyang mga gamit pero hindi daw siya pinakinggan. Ang balak pala nila is yung pulis mismo ang mag-check sa mga bagahe ko. Ngayon, gi-check na sa pulis na babae na yun yung mga bag. Lahat mga sis, pati panty ko. Binulit kat niya yung mga panty ko. At ito ang nakakalungkot mga kababayan, ang hikaw na pinaghihirapan ni Kabayan kung saan kasama pa nito ang kanyang madam sa pagbili ay kinuha ng pulis. Sabi ko, bakit mo kinuha yan? Sabi niya, hindi daw to sa'yo, sabi ng amo mong lalaki. Tapos sagot ko sa pulis na yun, sabi ko, na dapat yung amo kong babae tawagan mo kasi yun yung kasama ko pagbili niyan, hindi yung amo kong lalaki. Walang alam yan. Tapos ito pa mga sis, ang masaklap, kinuha ng pulis na yun yung dalawa kong cellphone pagkatapos gi-check niya yung messenger ko, yung Facebook ko, tinignan niya, grabe, nainis ako mga sis, sabi ko, bakit mo pinakaalaman yung cellphone ko, privacy ko na yan, labas na kayo doon, pero yung baggage ko, okay lang yun, i-check nyo. Sagot naman ng pulis na yun mga sis na ano na yan, bagong patakaran ngayon kasi dahil sa gira kaya kailangan namin kami check lahat pati cellphone. Pumayag ako mga sis na kinuha niya pati yung ticket, pati yung passport, hawak niya papunta kami doon sa airport. Dating namin doon mga sis alas 2 ng madaling araw. Tapos mga sis hiningi ko na sa kanya yung passport ko, ticket ko at saka yung aritos ko at saka cellphone kong dalawa. Pa naman niya sa akin mga sis, ito lang ibigay ko yung cellphone, passport, tsaka ticket mo lang ang ibigay ko sa'yo. Tapos itong aritos ko, ibigay ko lang to sa'yo pagbalik ko mamaya banda alas 3. Kasi alas 3 ng madaling araw kasi yung open ng airport. Kampante ako mga sis, na ibilig niya sa akin yung dalawa kong aritos mga sis kasi yun na lang talaga ang natira sa kanya mga sis. Sagot kasi niya sa akin, ibabalik ko to sa'yo pagbalik ko dito banda alas 3 na madaling araw kasi i-manage kita pag alis mo. Hindi kampante ako mga sis dahil pulis siya mga sis. Kaya pala mga sis na pinagbubura niya lahat ng kontak namin ng amo kong babae at saka amo kong lalaki. Kasi yung balak pala niya is hindi niya binalik sa akin yung aritos kong dalawa. Check niya sa akin sa cellphone mga sis. Pinagbubura niya yung number at saka contact namin sa WhatsApp ng mga amo ko. Pinagbubura niya mga sis, lahat pinagbubura niya mga sis. Kaya doon kami nagtalo mga sis dahil privacy naman na talaga natin yung cellphone. Hindi nila yan allow na galawin yung mga cellphone natin except lang sa mga baggage natin or mga bag natin na dinadala. Kaya paalala mga kababayan, kahit naging mabait ang amo mo sa loob ng 2 taon o mahigit pang taon, manigurado pa rin kayo. Bago ang araw ng pag-uwi nyo, mag-back up kayo. I-send nyo sa inyong mga kamag-anak na pinagkakatiwalaan yung mga importante na nasa cellphone
testimonyo. Bakit? Para kahit burahin ang galeri mo o basagin man ang cellphone ng amo mo, may kopya ka nang nakatago. Dahil may mga amo talaga na nagbabago ang ugali kapag nalaman nila na aalis ka na. Doon nalabas ang pagkademonyo dahil takot silang mawala ng kasambahay. Bubura niya mga sis, lahat pinagbubura niya mga sis. Kaya doon kami nagtalo mga sis dahil privacy naman na talaga natin yung cellphone. Hindi nila yan allow na galawin yung mga cellphone natin except lang sa mga baggage natin o mga bag natin na dinadala. Umalis na lang ako mga sis, hindi talaga siya nagpakita sa akin mga sis, banda alas 3 ng madaling araw sa airport mga sis. Hindi niya binalik sa akin dalawa kong aritos. Pinyo mga kababayan, pati ang hikaw na pinaghirapan at pinag-ipunan ni kabayan kinuha ng pulis at hindi na ibinalik. Pagnanakaw po ang tawag dyan. Imbis na sila ang maging takbuhan ng mga inaapi, sila pa ang naging metsa ng dagdag na pasakit. Napakasakit ito para kay kabayan na ang pulis ang dapat na simbolo ng katarungan ay siya pang kumuha ng bunga ng iyong sakripisyo. Ito ay isang paalala sa atin lahat na ang mga mapagsamantala ay nasa kahit anong anyo at uniforme. Tapos mga sis, tinanong ko yung mga kasamahan ko, yung mga ibang kababayan ko kung ganyan ba ang ginawa sa kanila, gaya sa akin, gi-check lahat kasi pati cellphone, gi-check lahat. Tinanong ko sila kung ganyan din ba ang ginawa sa kanila. Sagot nila naman, hindi naman ganyan ginawa sa amin. Pinaalis naman kami ng maayos, walang check ng mga pulis. Alam nyo mga sis, mas okay pa sa akin mga sis na i-check yung mga gamit ko mga sis doon mismo sa bahay ng amo ko. Kaysa doon ako i-check yung mga gamit ko sa bahay ng pulis na yun. Sana mga sis, hindi rin ito mangyari sa inyo tulad sa nangyari sa akin sa club mga sis, mga traidor yung amo ko. Narito naman ang mahalagang impormasyon mga kababayan kung OFW kasambahay ka, lalo na kung bago ka pa lang. Pakinggan mo itong sasabihin ni kabayan kung bakit mahigpit ang amo o pulis pagdating sa cellphone ng mga OFW na pauwi sa Pilipinas. Maging alerto kayo kapag umuwi na kayo sa Pilipinas. Kasi yung cellphone nyo, pakialaman nila yan, i-check nila yan ng mga pulis. Kagaya ng Messenger, Facebook, WhatsApp, titingnan nila dyan kung meron ka bang picture sa mga alaga mo o picture ng bahay ng amo mo. Pag makita nila yan, ibuburahin nila yan lahat. Yan na yung bagong patakaran sa Saudi Arabia. Sabi nung pulis na babae mga sis. At huwag na huwag kayong magnakaw sa mga amo nyo para iwas cancel ang flight. Dahil mayroong 2 Pinay na nakancel yung flight, 2 days pa bago yung flight nila kasi pinakancel sa amo nila dahil yung Pinay na yun is nagnakaw daw. Pero hindi sinabi sa pulis akin kung ano ang ninakaw. Yung 2 Pinay is nandun sa bahay ng pulis na babae na yun. Yun yung sabi niya sa akin. Alam nyo naman mga sis, kahit ipit pa yan, basta hindi sa'yo, nakaw na yun mga sis, kaya iwasan nyo na lang. Ang hindi lang nila gagalawin mga sis, no, kapag sinuot mo yung mga alahas, yung aritos ninyo. Pero kapag meron kayong aritos na tinatago nyo dahil hindi nyo na kaya maisuot sa katawan nyo, yan, i-check nila yan, kukumpensahin nila yan, mas lalo na kung walang resibo. Kung baga, nawala nyo yung resibo. Picturean nila yan mga sis, pagkatapos mga sis no, isend nila sa mga amo nating lalaki. Pero wala naman sanang problema kung ang among babae ang sinindan. Dahil yung among babae naman talaga ang lagi nating kinakasama tuwing may pinagbibili tayo, di ba? Pero kapag among lalaki ang sininda ng picture ng mga pulis, so wala talaga yung alam. Siyempre, ang reply dyan sa among lalaki natin, sabihin niya na, ay hindi yan sa kanya. O siyempre, hindi, walang kaalam-alam yung among lalaki natin, di ba? Sana'y magsilbing aral sa ating lahat itong mga karanasan ng ating mga kababayan. Huwag nating kalimutan maging mapagmatsyag at mag-ingat hanggang sa huling sandali ng ating kontrata. Kaya kung may kakilala kayong OFW, lalo na OFW na pauwi na sa Pilipinas, i-share nyo ang video ito mga kababayan para maging babala sa kanila para makapag-ingat. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon at naway makauwi kayo ng ligtas sa inyong mga pamilya.